Pagkatapos ng mahabang panahon, mukhang matutuloy na itong trade ng Converge at Hinebra, pero isasama nila ang Terra Firma dito. Mukhang ang mangyayari, itong Barangay Hinebra makukuha itong si Shawnee Winston ng Converge Fiber Xers, yung kanilang wingman. Samantala naman itong Converge makukuha yung first round pick ng Terra Firma dito sa darating na draft. At itong Terra Firma hindi pa maliwanag pero mukhang makukuha nila itong si Jeremiah Gray, yung player na tinrade nila para dito kay Javi Gomez de Leano, plus sasamahan ng first round pick ng Barangay Hinebra. Pakadagdagan pa ng players ng Hinebra yan kung kinakailangan kasi malaki-laking mawawala sa Terra Firma yung first round pick nila. So mangyayari dito, kapag nakuha ng Terra Firma yung pick ng Converge, yung pick ng Terra Firma, yung number 1 at number 3 pick sa kanila na. Samantala naman itong Hinebra, makukuha nila si Shawnee Winston. Ito si Shawnee Winston kasi pwede maglaro to ng point guard, shooting guard. Pwede rin siyang small forward. So ito yung tipong player na gusto ni Coach Tim Cone. At meron itong 3-point shooting. Yung pagkawala ni Javi Gomez de Leano, mapupunuan nila dito kay Shawnee Winston. Dahil yung position ni Javi at itong si Jeremiah Gray na hindi niya magawa dahil palaging injured, mauukupa nitong si Shawnee Winston. So okay to sa Barangay Hinebra. Plus kung Hinebra gustong tumingin at kumuha ng first round pick, pwede naman nilang kunin yung pick ng Northport Batang Pier. Kaya sa tingin ko, okay itong deal na to para doon sa mga nabanggit na teams. Ngayon, pagdating naman dito sa Terra Firma, kailangan tignan natin kung sino pa yung mga players na idadagdag dito. Dahil sa palagay ko, dadagdagan pa yan para ma-complement yung kanilang lineup. Dahil syempre, nawala na ito si Javi Gomez de Leano at hindi na yan mapapalitan dahil ito ay pumunta na sa ibayong dagat. Kaya abangan natin kung anong magiging desisyon dito ng management ng Terra Firma para mapalakas yung kanilang lineup dahil syempre gusto rin nila na maging competitive. Maglalaban mamaya sa Game 3 itong San Miguel at Meralco at dito natin makikita kung anong adjustment ang gagawin ni Coach George Ganet. Dahil sa tingin ko kung hindi siya gagawa ng adjustment ay matatalo sila sa Meralco. Nakita natin doon sa Game 2, mas maganda overall yung nilaro ng Meralco Bolts. Yung ball movement nila nakita natin, nabanggit na ito ng mga commentator. Mas madali nakaka-score ang Meralco dahil mas maganda yung ball movement nila. Ang laki nang nangyari. Ang laki ng pagbabago nung nakuha nila ito si Nenad Vucinic. Kumpara dito sa ball movement ng San Miguel Beer na puro isolation play para kay CJ Perez. Sa ngayon, kailangan natin tignan kung anong babaguhin nila dahil obviously, hirap sila dito talaga sa pag-matchup kay Cliff Hodgson na nagiging problema nila. So sa ngayon, kinakailangan din ng San Miguel Beer na magawa ng paraan para ito si Don Troliano at si Jericho Cruz ay makakontribute ng malaki. Nawala yung 3-point shooting nitong si Jericho Cruz at si Don Troliano dito sa serye na ito. Ibang-iba nung naglaro sila nitong eliminations. At dun sa kanilang quarter to sa semifinal series nila kontra dito sa Rain or Shine. So ito kailangan gawa ng paraan ng San Miguel Beer. Ang isa pa, ang hindi maganda doon sa ginagawa ni George Gallant ay yung kanyang substitution. Buong second half naglaro si Junmar Pardo, walang pahinga. So dito natin makikita na hindi maganda yung nagiging sub patterns ng SMB. At ito si Motaw Tuwa kailangan mag-step up. Dahil hindi maganda nilalaro niya, yan ang dahilan kung ba't ito si Fajardo ay hindi makapagpahinga. Kinakailangan na San Miguel Beer yung kukuha ng rebound talaga para tumulong dito kay Junmar. So sa panig naman ng Meralco Bolts, ang kinakailangan nilang adjustment na gawin ay maging mas composed pagdating do sa endgame. Kaya sila natalo dahil obviously narattle sila nung humabol ang SMB. 5 points na yun lamang nila noong may 25 seconds na lamang pero hindi nila nadepensahan itong SMB at syempre yung missed free throws ni Chris Banquero. So kinakailangan sa Meralco maging mas composed kung gusto nila na manalo. Sa panig ng Magnolia Chicken Templados ngayon ay tinitignan nila kung paano nila mapupunuan yung kanilang lineup dahil nakita na nila na itong TNT gumalaw na. Dinagdag na si Ray ng Batak at palitan natin mukhang magdadagdag pa ng ibang players. Itong NLEX nagpalit na rin ng coach. Samantala naman, Meralco nasa finals na, nakita na natin yung improvement. So, ang Magnolia ayaw pa iwan. Ang isang posibilidad na nakikita ko dyan ay subukan nilang makuha itong si Ken Taffin mula sa Phoenix Fuel Masters. Si Taffin ay isang 6'4 na wingman. At ito, ang specialty niyan ay yung 3-point shooting parang si Richard Roger dito sa NLEX Road Warriors. Alam natin may kanyang dating player dito sa Magnolia, itong si Robbie Herndon at si Aldrich Ramos. So, sa tingin ko babagay itong si Ken Taffin sa Magnolia. Ngayon, kinakailangan kasi ng Magnolia ng mga additional players. Alam natin si Arvin Tolentino ang talagang gusto nilang makuha. Pero itong si
Hinebra coach team ko, mukhang gusto rin si Arvin. So, dyan mukhang magkakaproblema ang hotshots. So, ang tinitignan nila ay itong si Ken Taffin na sa tingin ko pwede naman nila na maging magandang alternative dito kay Arvin Tolentino. Kung sakaling makuha nila ito si Ken Taffin, mag-solidify yun sa kanilang frontcourt at pwede na nilang i-trade itong si Calvin Abueva. Hindi na magiging problema yung kanyang spot dyan. Actually, pati si Jerica Hanmisi pwede na nilang bitawan o itong si Jackson Corpus dahil nakakapaglalaro ng multiple positions itong si Taffin. Sa ngayon, kinakailangan sigurong gawa ng paraan ng Magnolia dahil alam natin ito si Taffin, kinukonsidera yan na isa doon sa mga top assets nitong Phoenix Fuel Master, so hindi nila yan basta ipamimigay. Kinakailangan maganda yung i-offer ng Magnolia. For example, dito si Rom De La Rosa ang pwede nilang ibigay para dito kay Ken Taffin o di kaya samahan nila ng isang first round pick. Pwede rin kung si Russell Escoto ibigay nila pero kinakailangan siguro ng additional players para matanggap ng management ng Phoenix yung offer na ibibigay nila. Ang Blackwater Bossing ngayon ay mayroong mga malalaking problema. Unang-una, yung problema nila ay ginawa rin nila dahil tinrade nila itong si Reynang Batak, yung kanilang second leading scorer para dito kay Kib Montalvo at sa isang second round pick. Mukhang ire-reject to ng PBA at kinakailangan nilang revisahin, so baka medyo maganda-ganda pa yung makuha nila. Pero kung ganun pa man, hindi maganda talaga yung pag-trade dito kay Batak dahil yung kanilang leading scorer, ito si Troy Rosario, aalis na yun dyan sa Blackwater. Mag-i-expand ang contract nito, magiging unrestricted free agent. Either pupunta yan sa Korea or baka lumipat sa SMC. Isa doon sa dalawa ang gagawin ni Troy Rosario. Ang pangatlo, yung kanilang third leading scorer, ito si Christian David. Siguradong pipitasin yan either ng Meralco and Lexo TNT. Dahil merong ACL injury itong si Rosser, malamang sa TNT yan mapunta. So, ang laki ng problema ni Coach Jeffrey Carriazo. Actually, yung isa pang farm team, itong Terra Firma, nagka-problema din dahil si Javi Gomez de Liano, nagpaaram na at gustong maglaro sa Korea at nirelease na siya ng management ng Terra Firma. So sa ngayon, itong Blackwater Bossing, ang problema dyan ay kung saan sila kukuha ng player. Siyempre, ang magandang option dyan ay yung first round pick nila dahil ito ay number 2 sa draft. So kung sakali na itong Converge Fiber XS ay kunin si Justin Baltasar bilang number 1 pick, itong Blackwater Bossing mayroong mga ibang options. Unang-una, pwede nilang kunin itong si Kai Balungay kung mag-a-apply siya doon sa draft o di kaya si Michael Phillips. Itong si Will Gosum, pwede rin nilang kunin. Ang problema lang, may ACL itong si Will Gosum. So kung ida-draft nila yan, hindi makapaglalaro ito sa darating na season. Nakita natin dito sa Rain or Shine, kinuha nila si Luis Villegas pero hindi rin nakapaglaro dahil nga sa ACL injury. Pero si Coach Hengiao ay pwedeng maghintay, yun ang sabi niya. Ang tanong, itong Blackwater kaya ay mahihintay itong si Gosum. At kung available itong si Balungay at si Phillips, malamang yan ang kunin nila. Shoutout kay Joseph Pineda, Donald Santiago, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family, John Ray Marquesuela, Jonel Alagon, Katsakino Dukusin, RG Bueno at Dalina family, OG Len Gio, G.S. Santillana, Tagle family, Eduardo Monsales, Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Carl Alarcos, Juan Solege, John Mike Winky, John Ray Marquesuela. Pinabati din natin si Eduardo Del Rosario, Anthony Alon family, Junjun Angie, Patpat at B-Boy Matas, Jason Mendoza, Donald Santiago, si Dexter Domer, Enju, Romeo Conchada, Jonald Malyari. Pinabati din natin si Ronald Barbosidad, Rico Olarte, at ang iba pa nating mga taga-subaybay katulad ni Edwin Carmona Jr. at Ireneo Salangsang.